isa sa mga masaya at malungkot na pangyayari sa aming pamilya. Masaya at makakapagtrabaho ka na sa abroad para sa future ng pamilya mo, at malungkot dahil mapapalayo ka. Kailangan magsakripisyo para sa pamilya. Ngayong araw pala ay hatid na ako ng aking mag-ina sa airport kasama si Boss Pedro at ang kanyang body strip. So ngayong araw nga pala ang aking flight papunta sa bansang Slovakia sa part ng Central Europe. So bali nandito na kami sa airport kasama ang aking mag-ina. Tinaantay ko rin yung aking mga kasama para sabay-sabay kami mag-check-in. Sa puntong to nagawa pa rin umati ng aking may bahay kahit namamaga ng mata kakaiyak. At nag-check-in na nga kami. After mag-check-in at makalusot sa immigration, so diretso na nga pala kami boarding gate para magantay sa aeroplano ng aming pagsasakyan. Kasama ko na nga dyan yung mga kasabay ko sa flight po. Isang pagtatrabuhan at kumpanya lang po ang aming papasukan doon sa bansang Slovakia. Sa puntong to makikita mo talaga yung galak at tuwa ng aking mga kasama, at sa wakas tagpo nga rin yung aming mga paghihirap at sakripisyo sa pag-apply. Bali pababa na nga pala kami dyan para sumakay sa aeroplano. Lahat kami kabado at first time nga namin halos lahat sumakay ng international flight. Nung una akala ko hindi ko na ma-experience sumakay ng aeroplano. Siguro kung hindi nagsara yung dating kumpanya namin baka ako mangangahas pa mag-apply pa abroad. Siguro yun na yung way ng Diyos na kailangan may magsarang pinto at magbukas ng panibagong pag-asa at pangarap sa ating mga buhay. Sa puntong to umaandar na yung aeroplano at nagre-ready na para mag-take off. Unti-unti namin nare-realize na wala na talagang atrasan to. Sa part na to at sobrang kabado namin at ganito pala talaga pakiramdam kapag ang aeroplano ay take off na nga sa dati kong kumpanya. Ready to take off, rise up. Pero bulusok pababa ang nangyari. Kung sapat lang sana ang kinikita natin sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas, wala na sanang mangingibang bansa para may taguyod ang pamilya at para sa kinabukasan. Anyways, may iba tayo. So ito nga pala yung pagkain dun sa aeroplano na aming sinakyan. Etihad Airlines. Okay tayo guys. Kakain no! Fast forward tayo. So ito yung nagkakape na kami. Bali 8 hours pala ang biyahe namin mula Manila hanggang Abu Dhabi. Tapos may layover kami 2 oras mula Abu Dhabi hanggang Vienna, Austria naman. So andito na nga kami sa Abu Dhabi. Bali hindi na ako masyado nakapag-video dyan at Muslim country nga itong aming napuntahan, pero ang masasabi ko lang sobrang ganda ng airport nila. Pang world class talaga. Since connecting flight nga to papuntang Vienna, Austria, hinanap muna namin kung saan kaming gate. Medyo natagal lang nga kami sa paghanap dyan at sobrang laki talaga ng airport na to. Nung nakita na nga namin, since open na siya, pumasok na rin kami agad at nagpahinga na at ito yung pagkakataon namin para makapag-charge. Fast forward tayo. So yun na nga, pasakay na kami sa pangalawang eroplanong sasakyan namin. Bali ang biyahe namin ay aabot ng 6 hours naman mula Abu Dhabi hanggang Vienna. Nadaanan pala namin dito yung sikat na Strait of Hormuz. Isa sa mga dahilan kaya nagtaas yung presyo ng gasolina. Fast forward tayo. So palapag na nga dyan yung eroplanong aming sinasakyan dito sa Vienna, Austria. Papasalamat kami sa Panginoon at sobrang smooth at ligtas yung aming biyahe at walang naging problema. Ako na nga dyan yung aking bagay at buti naman at wala siyang anumang damage. Pinapalitan nga pala muna namin yung aming tirang cash sa euro. Sa part na to, inaantay na nga pala namin yung aming employer na magsusundo sa amin. Fast forward tayo. So dumating na nga yung aming employer at papunta na kami sa shuttle bus na aming pagsasakyan. Ramdam mo talaga nasa Europe ka na kasi kahit araw malamig talaga yung buga ng hangin sa mukha mo. Bali, mula Vienna, babiyahe naman kami papuntang Slovakia naman kung saan kami magtatrabaho. Mahigit 45 minutes rin yung aming biyahe. Tapos sa accommodation, medyo pagod na nga kami dyan. Halos 24 hours na kaming gising. Fast forward tayo. So, nakarating na nga kami dito sa aming accommodation. So, thank you Lord at bigyan nyo kami ng ligtas na biyahe. So, ito nga pala yung aming accommodation. So, hanggang dito na lang muna ang aming mini vlog. Thank you for watching. Bye bye.